Pinayuhan ko ang mga kapitan ng bangka sa bayan. Huwag mong isugal ang buong ipon mo sa cold storage ni Tio. Pero ako pa, isang pobreng tinanggal na sa trabaho, ang kinaiinisan nila. Naiinggit lang sila at gustong kumita sa patong. Layas, huwag mong sabihing hindi ko alam ang balak mo. Gusto mo lang kumita ng patong sa mga paninda ko. Ngayon, sinelyuhan na ang cold storage ni Tio. Ngayon pa talaga, hihingi ka ulit sa akin ng refrigerated truck. Mangarap ka na lang. Feng, tulungan mo naman si Uncle. Ipasok muna natin ang batch na ito sa lungsod. Basta maibenta. Ikaw na ang bahala sa presyo. Pwede na kahit hati tayo sa gitna. Feng, tulungan mo ang kapatid mo. Tulungan mo muna akong magbakante ng isang tangke. Kung hindi, masisira lang ang kargang ito na nagkakahalaga ng ilang daang libo. Masayang lang lahat. Bakit ngayon ka lang? Sino bang mag-aakala? Sinelyuhan ang cold storage ni Chendefa. Nadamay kami. Ngayon, wala na kaming mabiling kahit isang bloke ng yelo. Sinabi ko na sa inyo noon pa. Hindi malinis ang pera ng mga Chen. Kayo mismo ang gustong kumapit sa malakas. Pinilit niyo pang pirmahan ang exclusive contract na iyon. Taga isang baryo lang din tayo. Ngayon, nakasama mo na ang malaking boss. Hindi mo ba pwedeng alalahanin kahit konti ang pinagsamahan natin? Pinagsamahan. Noong pinalayas ako ni Chendefa. Noong nagmamakaawa ako sa inyo. Kumuha pa kayo ng pangsalok. At itinaboy ninyo ako na parang asong gala. Noon. Bakit hindi ninyo ako kinausap tungkol sa pinagsamahan? Feng, yung bagong huli mong mga alimango, isakay na sa truck. Feng. Tulungan mo si Uncle. Noong pinapakiusapan ko kayo, hindi kayo nakikinig. Ngayon, kahit hari ng langit pa ang dumating. Ang isda na ito. Hindi ko na rin tatanggapin. Wei. Masyadong mabigat ang mga gamit mo, Bro Feng. Kung hindi pa tuloy ang hila, matatablang ang bangka. Bawal putulin. Ito na ang huling malaking huli. Pisilin mo ng todo ang silinyador. Sagad ang lakas ng diesel engine. Hila. Aha, iangat. Umaapaw na. Buhay pa tayo. Salamat sa Diyos. Ang kargang nasa bangkang ito, hindi bababa sa 2 milyon. Pagbalik natin bukas sa pantalan at makuha ang hati natin. May pera na ako para sa operasyon ni Inay. Wei. Ay naku, Xiao Feng. Sakto ang dating mo. Nakaayos na ang handaan sa kasal ng pinsan mo. Salamat, kuya. Papunta na nga ako. Yao bro, congrats sa bagong kasal. Punong-puno na naman ang huli natin sa barkong ito. Hindi ba dapat na isara na ang hati ko ngayong taon? Bukas na bukas kailangan ng bayaran ang operasyon ni Inay. Kailangan ko ng pera. Hati. Feng, nabaliw ka na ba sa hangin sa dagat? 30,000 ito nakabayaran sa hirap. Dalhin mo pambili ng gamot ni nanay. Bilis, umalis ka na. Huwag kang nakakasagabal dito. 30,000. Yao bro. Sabi natin 50-50 ang tubo. Ano bang pinag-aawayan ninyo? Chen Feng. Ako ang bumili ng bangka. Ako ang nagpakarga ng diesel. Ikaw na trabahador lang, may gana ka pang humingi ng tubo. Tio. Buong taon akong nagpakahirap sa dagat. Kahit wala akong ambag, may hirap akong binuno. Puro kalokohan mo. Ako ang kapitan dito. Ano nang kinalaman mo sa ambag ko? Kuya. Pinutol niyo ang kabuhayan ng nanay ko. May sakit ang nanay mo. Kung ganoon, malas nga ang nanay mo. Uminom ka ng gamot at kumapit ka muna. Nilabanan mo ako. Ang lakas ng loob mong manggulo sa teritoryo ng mga Chen. Chen Feng. Kung ayaw mo ng hiya, huwag mo akong sisihin. Mula ngayon. Pinalayas ka na sa tripulante ng barko. Gusto kong makita. Sa bayan ng Longwan. Sino pa ang magpapasakay sa iyo sa barko niya? Masyado ka pang bata, Chen Feng. Naipikon mo si Chen Defa. Ay, pagkatapos nito, sa bayan ng Longwan. Mukhang mahirap ka nang makahanap ng kabuhayan. May utang ka sa akin ngayon. Balang araw, mababawi ko rin iyan. Nag-aas ng big shot ka, ha? Hindi pa rin ako naniniwalang makakabawi ka. Ayaw. Bukas, pumunta ka sa pantalan. Ipakita mo sa kanya ang leksyon. Sa bayan ng Longwan, sino ba talaga ang masusunod? Feng. Kung hindi nila ibigay, bahala sila. Huwag kang magmakaawa sa kanila. Walang puso ang mga Chen. Hindi natin pwedeng ipaubaya ang buhay natin sa kanila. Nay. Pero ang bayad sa operasyon mo. Bago umalis ang tatay mo, sinabi niya sa akin. Kung sosobra ang mga Chen, at wala nang iwang kabuhayan para sa ating mag-ina. Ibibigay ko na ito sa iyo.
Sabi ng tatay mo, mahusay ang memorya mo. Ang mga sinabi niya sa iyo noon. Tungkol sa mga bagay sa dagat. Lahat iyan, naaalala mo pa. Iyan ang pinakamapanganib na bangin sa kailaliman ng dagat. Sabi ng tatay ko noon. Walang makakaligtas doon. Pero doon nakatago ang pinakabihirang king crab. Ngayon, gusto kong maipon agad ang sapat na pambayad sa operasyon. Kailangan ko nang isugal ang lahat. Tio Wang, kulang ka sa tao. Kaya kong gumawa ng trabaho ng 2 tao sa kalahati ng sahod. Feng, hindi sa ayaw kitang tulungan ng tiyo. Sabi ng matandang tiyo mo kagabi. Sino mang maglakas loob na tumulong sa iyo. Mula ngayon, ang cold storage ng mga Chen, ang planta ng yelo at mga ruta ng bentahan, ay tuluyang magsasara para kanino man. Umaasa pa rin ang buong pamilya ng tiyo nakikita ang barkong ito. Huwag mo akong pahirapan. Bilisan mo at umalis ka. Umalis ka na, dali. Huwag kang lumapit. Nagalit mo si Boss Chen. Gusto mo pang pumalaot sa bayan ng Longwan. Sa panaginip mo na lang. Chen Defa. Ang lupit mo talaga. Sa bayan ng Longwan. Ano mang bangkang gustong kumita ng maayos, ay hawak na hawak mo ng husto. Kung ang mga maayos na barko ay hindi pumapalaot, at ang mga takot mamatay ay hindi mangahas, isama ako. Wala akong magagawa kundi hanapin ang baliw na iyon. Tiyo Hai. Inuman. Ang anak ng mga Chen. Narinig ko na ang mayaman at mainitin mong tiyo ay pinalayas na. Umikot sa pantalan. Nitrabaho sa pagpunas ng kubyerta, wala kang nakuha. Bakit? Ngayon, gusto mong hiramin ang sirang bangka kung halos lumulubog na. Tigilan mo na. Ang sirang bangkang ito, kapag umabot ng 10 milyang dagat, magkakalas-kalas na. Gusto ko pang mabuhay. Gusto ko pa ng ilang taon pang huminga. Kung sasabihin ko, ang pupuntahan ko ay ang maalamat na Longwanghen. Longwanghen. Doon, parang sentensya sa kamatayan ang sinumang mapunta. Kahit daang toneladang barkong bakal, wala ni isang pirasong bakal ang nakalabas. Talagang gusto mong pumunta roon para mamatay. Ang naiwan ng tatay ko noon. Nakasulat ang ruta papuntang Longwanghen. At kung paano iwasan ang mga nakatagong bahura sa ilalim ng dagat. Tito Hai. Sa husay mong iyan, papayag ka lang na mabulok sa bangkang ito. Hanggang mamatay. Taya tayo. Manalo ka, makakakuha ka ng premium king crab. Para makalakad tayo sa bayan ng Longwan na parang tayo ang may-ari. Kung matalo, wala na, pareho tayong pakakainin ng isda. Hahaha. Nabuhay akong talunan sa kalahati ng buhay ko. Bago ako mamatay, makakapagwala pa ako minsan. Ayos, bata. May tapang ka. Iangat ang angkla, laban kong laban. Wasak. Polang. Hoy, halina at tingnan ninyo. Hindi ba iyan si Ifeng, ang malaking ambag ng pamilya natin? Walang may gusto sa iyo sa bayan. Sumampa ka pa sa basurang bangkang iyan. Kuya Yao. Mabuti ba ang bangka? Nakasalalay iyan sa humahawak ng timon. Kahit gaano pa kalaki ang steel hull boat mo. Sa malapit na dagat ka lang makakahuli ng kaunting isda at hipon. Matigas ang bibig mo kahit talo na. Baka sa pagkakataong sumama ka sa kanya ngayon. Hindi ka na makakauwi. Pasaway na bata. Noong buhay ko ang isinusugal ko sa dagat. Nagpapakalog ka pa sa puti. Layas. Baliw na matanda. Bahala kayo sa sarili ninyo. Tito Hai, wag mo na siyang patulan. Tara na. Matandang Hai, Chen Feng. Kayong dalawa, maghintay kayo. Gagawin kong. Hindi na kayo makakatagal sa buong bayan ng Longwan. Gusto mong putulin ang kabuhayan ko. Chen Yao, wala ka talagang alam. Saan ba tayo pupunta? Elfeng. May bahura sa unahan. Bulag ang radar. Sigurado ka bang tama ang ruta? Tito Hai, kambyo pa kaliwa ng todo. Dumaan sa bitak ng bahura. Dumaan sa siwang ng mga bato. Doon ang daan ng kaligtasan. Nakalusot na tayo. Dito ba? Dito mismo. Malalim na bitak sa dagat. Tito Hai, ibagsak ang mabigat na lambat na may tingga. Ibagsak lahat. Ayos, bata. Ngayon, sasamahan kita ng matandang ito na sumubok. Ito ang bawal na bahagi ng malalim na dagat.
Ihulog ang lambat. Anong nangyari? Sa ganito kalalim na bangin sa dagat. Sa totoo lang, kahit walang king crab, dapat may malalaking huli pa rin. Baka kulang ang lalim ng bagsak ng lambat natin. Lumipat tayo ng pwesto. Ihulog pa sa mas malalim na bahagi ng bitak. Sabi sa notes. Mahilig silang magtago sa napakalamig na madilim na lungga. Feng, tanggapin mo na ang kapalaran. Ang notes ng tatay mo. Malamang kwento lang ng iba na inimbento niya. Sa lugar na ito, bukod sa putik at patay na isda, ni isang paa ng alimango wala. Imposible, hindi magsisinungaling sa akin ang tatay ko. Ang chart ng agos sa ilalim dito. Ang takbo ng tide dito ay malinaw na malinaw. Siguradong siya mismo ang sumukat niyan. Tito Hai. Maghulog ka ulit ng lambat. Ulit pa. Kapos na ang gasolina. Kapag dumilim at nagbago ang agos sa dagat, lahat tayo mamamatay dito. Angkla, bumalik tayo sa direksyon. Tito Hai, pakiusap, huling sapo na. Feng. Hindi sa ayaw kitang tulungan, ha? Ganyan talaga ang tadhana. Paglubog ng araw, tataas ang tide. Papasok ang malamig na agos. Naiintindihan ko na. Ang king crab ay nilalang ng napakalamig na malalim na dagat. Sa araw, mataas ang temperatura ng tubig. Lahat sila nagkukubli sa mga siwang ng bato sa ilalim ng dagat. Kailangang hintayin ang dapit hapon at paglubog ng araw. Kapag umahon ang malamig na agos mula sa ilalim ng dagat, saka lang sila susunod na lalabas. Timing. Mali ang timing. Tito Hai. Ngayon na. Umahon na ang malamig na agos. Kumikilos na sila. Huling hila. Sagad ang lahat ng silinyador. CJ. Ang buhay kong ito, ibinibigay ko na sa iyo ngayon. Laban. Feng, iba ang bigat nito. Mas mabigat pa sa bato. Baka sumabit sa ilalim. Kung sumabit nga sa ilalim, mababaligtad ang bangka nating sira na sira. Hindi sumabit sa ilalim. Tito Hai, naramdaman mo ba? Nanginginig ang bakal na kable. Barkong G lang. Po lang. Iyan ang pakikipagpumiglas ng isang buhay na nilalang. Sagarin pa ang lakas. Hilahin ninyong pataas. Diyos ko. Hindi ito alimango. Isang bundok ng ginto ito. Pa, hindi mo ako niloko. Natagpuan ko na. Chen Defa. Chen Yao. Ni sa panaginip, hindi ninyo maiisip. Ang tulad kong itinulak ninyo sa dulo. Sa dagat ng kamatayan na ito. Nakahuli ako. Nang panalong kayang durugin kayong lahat. Purong ligaw na king crab mula sa malalim na dagat. Wala pang 10 oras mula nang mayahon sa tubig. Tinatanggap ba ng tindahan ninyo? Alis, alis, alis. Saan ba galing ang probinsyano? Ang paninda ng Zui Baxian namin. Pawang imported na via air freight. Ano bang mayaalok ng sirang truck mo? Huwag kang humarang dito. Mang Wang, ano bang ingay iyan? May ilang malalaking kliyente sa front hall. Nag-order sila ng pinakamagandang seafood. Maubos na ang imported stock sa bodega. Bilisan mong mag-isip ng paraan para sa akin. Madam, yung kalahating patay na galing sa air freight. Hindi pwedeng tapatan. Ito, kakakuha ko lang mula sa malalim na dagat. Bathala ng dagat. Sa buong lungsod ng yon, itong bagay na ito. Bukod sa akin. Siguradong wala kang mahahanap na pangalawa. Mang Wang, iyan na ba ang sinasabi mong bulok? Ang sigla, ang katawan. Kahit yung dating mga charter flight, na may dalang premium goods. Wala ka nang mahahanap na katapat niyan. Ang sabi ni Boss Madam ay, malabo na talaga ang mata ko. Nawala sa paningin ko. Pear. Tingnan mo ang hitsura mong puno ng alikabok. Magdamag kayatang nagmadali papunta rito. Ganitong klase ng paninda. Ilan pa ang nasa truck mo? Kagaya nito. Mahigit 7 gin na Century Crab King, 5 ang piraso. Ang iba, pawang mahigit 5 gin. Isang buong kahon. Buo at kompleto. Buhay na buhay at malilikot. Mas importante pa. May 8 pa. Sobrang bihira. Napakalamig na asul na shell emperor crab. Ganito kataas ang klase ng paninda. Kahit sa pinakamataas na subasta. Pawang bihirang hiyas na di basta makukuha. Kapag ang batch na ito ang naihain ngayong gabi. Hindi lang nito lubusang mareresolba ang krisis sa supply. Pwede pang maitaas ang pangalan ng Zui Baxian. Sa buong hanay ng mayayaman sa kabisera ng lalawigan.
Sa isa pang antas. CJ, pair. Ang diretsong tao, di umiikot sa paligoy-ligoy. Sa lagay ng merkado ngayon, ang top na Emperor Crab ay nasa 600 yuan kada gin. Doble ang ibabayad ko. 1,200 kada gin. Para sa 8 asul na shell na iyon. 2,000 kada gin ang presyo ko. Ang kargamento mo. Ako na, si Luyan, ang kukuha ng lahat. Ito na ang sapat para sa gitna ng lungsod. Para makabili ng 2 malalaking bahay, napakalaking pera. Generoso talaga si Boss Liu. Pero may isa akong kondisyon. Sige, sabihin mo. Magdadagdag ka ba sa presyo? Sobrang ayos sa akin ang presyo. Pero kailangan ko agad ng pera. Magpapaopera ang nanay ko bukas. Kailangan kita. Maglabas ka agad ng 100,000 na cash na madadala ko. Is-transfer mo ang natira sa passbook ko. Unahin mo muna ang pagtulong sa nanay mo. Bilang kapalit ng malasakit mo. Kaibigan na kita. Laawang, dalhin agad ang mga tao para timbangin. CJ. Wow, ito na ang Crab King. Isang piraso ng karaniwang top-grade Crab King. 7 gin at 8 liang. Ayon sa tala ng presyo ni Boss Madam, 9,360 yuan. Naku po. Isang alimango lang, lampas 9,000 ang benta. Sa bangka kong sirang-sira. Kahit ibenta bilang bakal na kalakal, di aabot sa presyong iyan. Timbang lang ba ito? Parang ginto ang tinitimbang mo, ha? Asul na shell Emperor Crab. Ang una, 6 gin at kalahati. 13,000 ang isang piraso. Ang ikalawa, 6 gin at 2 liang. Tapos na ang lahat sa pagtimbang ni Boss Madam. 236 gin ng ordinaryong top-grade Emperor Crab. 48 gin ng asul na shell top-grade Emperor Crab. Kabuang halaga, 379,200. Salamat sa pagod mo. Nararapat lang. Sandali. Pare, unang beses nating magkasosyo. Hindi pwedeng isipin ng mga tao. Nakuripot ang Zuibax yan. I round off na natin ang sukli at gawing buo. 380,000. Laawang, pumunta ka sa finance office. Kunin mo ang cash mula sa safe. Maglabas ka ng 100,000. Agad kang mag-ayos ng taong susunod kay Chen Feng. Pumunta sa bangko at asikasuhin ang agarang paglilipat mula opisyal papunta sa pribadong account. CJ, natitirang balanse ngayong buwan. Inay, sobra pa nga ang pambayad sa operasyon mo. At hindi ka nakailanman. Kakain ng mumurahing mapait na gamot. Chen Defa, akala mo kapag pinalayas mo ako sa bayan ng Longwan, mapuputol mo na ang kabuhayan ko. 380,000. Ito pa lang ang unang hakbang ng balik ko, si Chen Feng. Pare, hindi pamilyar ang mukha mo ha. Dayo ka ba? Hindi mo ba alam ang mga patakaran sa pamilihan ng seafood sa lungsod ng yun? Kahit anong klase ng paninda. Pagpasok sa nasasakupan ng Yun City. Daraan muna sa timbangan ko ni Akiang. Aba, ikaw pa. Diretsong dinala ang paninda. Sa likod kusina ng Zuibax yan. Parang wala akong halaga. Mga dekalidad lang ang binibenta ko. At ang kausap ko lang ay mga boss na may kakayahang magbayad. Hindi kaya ng timbangan mo ang paninda ko. Kung ayaw mo sa maayos, parusa ang aabutin mo. Hoy, bata. Sa Yun City, ganyan ka na lang magsalita sa akin. Ikaw ang una. Ngayong araw, hindi lang ang pera sa kamay mo. Ang may iwan dito bilang kabayaran. Kumpiskahin din ang sasakyang ito. Sugod. Akiang. Ang tapang mo ngayon, sobra na. Kahit ang eksklusibong supplier ko. Gusto mo pang galawin? Ay naku, Boss Liu. Maling akala ito, napakalaking hindi pagkakaunawaan talaga. Hindi ko alam. Tao mo ba ang binatang ito? Kung alam ko lang. Kahit bigyan mo pa ako ng 10 tapang. Hindi rin ako maglalakas loob. Nahumarang sa labas ng Zuibax yan. Buksan ninyo ang mga tenga ninyo. At pakinggan ng malinaw. Mula ngayon, si Chen Feng ay hindi lang ang panghabang buhay na espesyal na supplier ng Zuibax yan. Kaibigan ko rin si Liu Yan. Sinumang mga ha sa Yun City. Nagalawin siya kahit isang hibla ng buhok. Ay ginigiba ang pangalan ng Zuibax yan. Akiang. Kailangan ko pa bang tawagan mismo ang boss mo? Para sunduin kanya pabalik. Boss Liu. Huwag na huwag mong guluhin ang matanda.
Layas na ako, layas na. Boss Liu. Maraming salamat ngayon. Itinatak ko na sa isip ko ang utang na loob na ito, Chen Feng. Hindi na kailangan ang utang na loob. Dahil nagsalita na ako kanina. Isang malinaw na sagot ang gusto ko mula sa iyo. Mula ngayon, ang pinakamagagandang huli mo mula sa dagat. Dapat unang maihatid dito sa akin. Kaya mo ba? Basta hindi bumabagsak ang Zui Baxian. Hindi lalabas ang paninda ko. Sa mesa ng iba. Feng. Bitbit natin ang ganito karaming pera. At hindi ka pa bumabalik agad. Para bayaran ang operasyon ng nanay mo. Ano ang ginagawa mo sa impyernong lugar na ito? Uncle Hai. Uncle Hai, ang bayad sa operasyon ng nanay ko. Inaasikaso ko na sa ospital ng mabilis. Huwag kang mag-alala. At tungkol sa pagpunta rito. Ang polang ay inabot ng bagyo kahapon. At basag na ang katawan ng barko. Hindi nito kakayanin ang susunod na paglayad. Kung gusto pa nating pumalaot muli. Sa Longwanghen. Kailangang baguhin ng todo ang polang. Kapag may ganitong kagamitan na tayo. Chen Defa. Ang bago mong barko na ipinagmamalaki mo. Sa dagat. Hindi na ito magiging kuta na di magagapi. Ngayon pa lang magsisimula ang tunay na palabas. Pare, ang lupit ng galaw mo. Sa labas, buong balot na dobleng antibangga na steel plate. Sa engine room. Nilagyan ito ng Soviet na I-12 na malakas na diesel engine. May military-grade deep-water winch pa sa hulihan ng barko. Hindi ito barkong pangisda. Sobra ito. Parang isang water-armored vehicle na sumasagasaan ang lahat. Salamat sa hirap mo. Ang gusto ko, sa dagat lang. Walang makakabasag sa kanya. Pagsubok ng makina ni Tito Hai. Feng. Ang tindi ng bakal na ito. Matanda. Pakiramdam ko itong lumang buto ko. Kaya ko pang makipagsapalaran sa dagat ng ilang dekada. Aksyon na. Feng, may bantot. Malaki ang katawan nito. Napakabilis ng takbo nito. Tayo ang target nila. Hindi nagkakamali ang radar signal na ito. Ang pinsan mong nakakatanda. Ang dafa na barkong 100 tonelada. Mukhang may mga mata rin ang pamilya Chen sa lungsod ng yun. Alam nilang kumita tayo ng malaki. Pinag-iinitan nila tayo. Tito Hai, wag mo na siyang pansinin. Buong bilis pasulong. Ihulog muna ang lambat. Kapag sapat na ang huli natin. Saka natin siya paglaruan ng todo. Hari ng alimango na may gintong baluti. Ipinasa pa ng mga ninuno. Mga bagay na nasa lumang aklat lang ng dagat. Itong isa. Baka pwede nang sa sentro ng lungsod ng yun. Kapalit na ng isang vilya. Chen Feng, akala mo dahil naka-jackpot ka. Nilagyan mo lang ng patong na bakal ang sirang bangkang iyan. Akala mo pwede na iyang magpanggap na dambuhalang halimaw sa dagat. Sa harap ng totoong 100 toneladang bigat. Ang paporma mo, bakal na pagong lang. Ibigay mo ang lahat ng kargamento mo sa deck. Kung hindi, diretso kitang dudurugin. Feng. Malaki ang barko niya, matatag ang ilalim at malalim ang draft. Kahit balutan natin ng steel plate. Sa banggaan, tayo ang lugi. Sino ba ang makikipagbanggaan ng direkta sa ganyang tanga? Pumasok sa bridge. Ngayon, tuturuan ko siya ng leksyon. Ngayon, ipapakita ko sa kanya ang tunay na digmaang pandagat na puro teknik. Salpukin mo. Chen Yao. Matibay nga ang bago mong barkong 100 tonelada. Pero may fatal itong kahinaan. Masyadong malalim ang draft nito. Malinaw na nakasulat iyan sa notebook ng tatay ko. Sa ilalim ng bahaging ito ng dagat. May nakatagong bahaging lumilitaw lang kapag humina ang tubig. Nakatagong putik ang buhanginan. Masyadong mababaw ang tubig sa unahan. Magsadsad tayo. Iyan mismo ang gusto ko, magsadsad tayo. Kumapit kayo. Ano nang nangyayari? Bakit hindi na gumagalaw ang barko? Kuya Yao, kumusta ang tanawin ng putikang dalampasigan na ito? Ang bago mong barkong 100 tonelada. Ngayon, naging isa na itong bakal na tipak na nakabaon sa putik.
Nawalan ito ng lakas sa bahaging ito ng dagat. Pagkalipas ng ilang oras, kapag humupa ang tubig dagat, ang mabigat mong barko, mawawalan ito ng balanse dahil sa bigat. At tuluyang mababali ang kiel. Chen Feng, hintayin mo ako. Hindi pa tapos ang usapang ito. Uncle Hai, hindi pwedeng patagalin pa ang mga alimangong ito. Kailangan nating dalian at ihatid sa Zuibaxian. Old Zhao, nasa mundo tayo ng negosyo. Matagal na akong humaharap sa gulong ito. Anong mga galing bundok at pagkaing dagat ang hindi ko pa nakita? Pero ganito kalaki. A-grade. At buhay pa, kumikislap pa ang lila at gintong ligaw na king crab sa kailaliman ng dagat. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Boss Liu. Boss Liu, ang Zuibaxian ninyo pala ay may nakatagong lakas. Kahit ang pambihirang bagay ng Diyos ng dagat. Kaya pang makuha. Sa susunod na linggo sakto. Ang selebrasyon ng ika-80 kaarawan ng lolo ko. Kulang na lang ng pangunahing putahe na papatok sa lahat. Maganda ang dating ng king crab na ito. 300,000 akin na. Boss Zhao, kahanga-hanga ang pag-alaga mo sa pamilya. Kung ganoon, maaga namin kayong binabati, Boss Zhao. Nakuha mo ang panalo. Boss Liu, ang mga premium na ito. Kung sakaling may dumating pa, huwag ninyong kakalimutan kami. Maraming salamat sa inyo, mga boss. Sa suporta ninyo sa Zuibaxian. Sige, little sister, pangako ko kapag may maganda ulit na king crab. Ulahin naming ipaalam sa inyo, mga boss. Chen Feng. Talagang lagi mo akong binibigla, Chen Feng. Ang king crab na ito na parang may gintong baluti. Hindi lang nagpakatatag sa akin sa sitwasyon. Pati pinausad mo ako ng maayos. Nakabawi ka pa ng malaki kay Boss Zhao. Ngayon, sa totoo lang, ikaw na ang tunay na Diyos ng pera ng Zuibaxian. Napakagalang mo, Boss Liu. Palitan lang natin ang kailangan natin, sapat na. Talagang may bigat ka, Boss Chen. Pero ang pinsan ko, kagabi sa dagat, nagkaproblema ng husto. Sa pagkakakilala ko sa tiyo ko, mag-ama silang dalawa. Hindi talaga palalagpasin yan. Sa Zuibaxian ngayon, mag-ingat kayo. Pag nasa sakop ng lungsod ng yun, gusto kong makita. Kung anong gulo ang kaya pang likhain ng mga Chen. Basura ka. Ang dafa na iyan nalampas sa 100 milyon. Hindi lang ang propeller ang sira. Pati ang makina tumirik na rin. Ang gasto sa pagkukumpuni napakamahal. Ang mukha ng pamilya Chen ay tuluyang nabaon sa bayan ng Longwan. Tay, ipaghiganti mo ako. Itong si Chen Feng. Hindi ko alam kung saan siya nakakuha ng bakal na barko. Hindi lang sobrang bilis, kahina-hinala pa. Pati may nakamamatay na sandata pa. Ngayon, kumakapit na siya sa Zuibaxian sa lungsod ng yun. Tumigas na ang mga pakpak niya. Hindi ubra ang hayagang banggaan. Dadaan tayo sa palihim. Hindi lang sa premium king crab siya kumakapit. Makakapanatili ba siya sa lungsod ng yun? Ipapahamak ko ang pangalan niya hanggang sa mawasak. Hahatakin ko ang Zuibaxian pababa kasama niya. Isara ang pinto, malaking swerte. CJ, ilabas ninyo sa cold storage ko ang mga ibinabad sa preservative. Ang mga frozen crab na nabaho na. Tapos gumastos pa ng malaki. Mag-upa sa lungsod ng yun ng ilang desperadong siga. CJ, ngayong gabi, bigyan natin ng magandang palabas ang Zuibaxian. Patayan, nalason ang seafood ng Zuibaxian. Aray, tiyan ko. Mamamatay na tayo. Tingnan ninyong lahat. Ito ang pinakamataas na antas na hotel sa lungsod ng yun. Dahil sa pagiging sakim nila, binili ng mura ang mga paninda ng inaanak kong walang konsensya. Yung mga lasong alimango na nakuha ni Chen Feng sa polluted na tubig. Ngayon, may napahamak na. Ipasara ang tindahan. Kailangang maselyuhan agad. Boss Chen, pwede kang kumain ng kahit ano. Pero huwag kang basta-basta magsalita. Ang source ng Zuibaxian ay walang anumang problema. Kung nagdadala ka ng gulo dito, pananagutin ka sa harap ng batas. Ang ebidensya ay malinaw. Sobrang linaw. Gusto mo pa bang tumanggi? Ngayong araw, hindi lang tindahan ang isasara. Kundi ikaw at si Chen Feng ay makukulong din. Ganun ba, tiyo? Ang palabas ninyong magnanakaw na sumisigaw ng magnanakaw. Halatang halata ang pagiging peke. Naglakas loob ka pang pumunta rito. Nagbebenta ka ng lasong alimango at nakakasakit ka ng tao. Darating na ang mga gwardya para dakpin ka. Sabi ni Tiyo, ako raw ang nagbenta ng lasong alimangong ito sa Zuibaxian. CJ, kung ganun, hayaan ninyong ipakita ko sa lahat. Kung saan talaga nanggaling ang alimangong ito. Ang tunay na king crab mula sa malalim na dagat.
Puting-puti ang loob ng talukap nito gaya ng jade. Samantalang ang alimangong ito, maitim ang loob ng talukap. Mabuhaghag ang laman. At may nakakasulasok na amoy ng kemikal. Ito ay malinaw na produkto na matagal nang nakatago. Mahigit 2 taon na sa cold storage. Inimbak na alimango na nilaso ng kemikal. Ito ang bulok na panindang ibinenta mo sa restaurant. Isa kang negosyanteng walang konsensya. Negosyanteng walang konsensya. Uncle Hai. Chen Defa. Akala mo ba? Ay wala akong anumang paghahanda. Mula nung nagdesisyon akong maging exclusive supplier ng Zui Baxian. Gumastos ako ng malaki. Para bumili ng isang AC printer para sa mga seal. Ang bawat king crab na nahuhuli ko ay may natatanging anti-counterfeit mark. Tiyo, idilat mo ng maigi ang iyong mga mata. Ang mga supply ko. Bawat isa ay may markang panlaban sa peke. Ang mga basura sa mesa na ibinabad sa kemikal ay hinding-hindi galing sa akin. Kung hindi amin ang alimangong iyan, bakit kayo nangingikil dito sa shop ko? Guardia. Isara ang pinto. Puwersahin ninyong bumuka ang mga bibig ng taong ito. Tingnan ninyo ang mga bulok na alimangong ito. Saang cold storage galing? At sino ang naglabas nito? Hindi namin alam. Si Boss Chen mula sa bayan ng Longwan ang nag-utos sa amin. Binigyan niya kami ng 10,000 para gamitin ang mga bulok na alimango niya. At manggulo rito para makapanira. Tiyo, ang sarap sa pakiramdam na ikaw ang naghulog sa sarili mo, di ba? Ano, masarap ba? Bukas, ang balita tungkol sa cold storage ng pamilya Chen. At ang pagbebenta ng lasong alimango. Ang magiging headline sa lungsod ng yun. Ang utang na ito, dahan-dahan nating pagbayaran. Tay, pag nasil ang cold storage. Yung milyon-milyong stocks natin sa loob. Tapos na ang lahat. Bukas pa lang, maniningil na ang bangko. Mapuputulan na tayo ng pondo. Chen Feng. Hinding-hindi kita papatawarin. Nabalitaan ko. Tinulungan ni Boss Liu si Chen Feng. At nakakuha siya ng order mula sa pinakamayamang tao sa Karatig probinsya. Kailangang bago magmakalawa, ay makapag-supply siya ng 500 kilo ng top-tier king crab. Ihatid ng buhay sa kalapit na lalawigan. Kung mamatay sa biyahe, o hindi maihatid ang mga paninda, magiing kaparusahan na 5 milyon. Sapat na para mapahamak siya at ang Zui Baxian. Itay, malinaw na sa akin. Ang malayo ang transport ng buhay na pagkaing dagat. Lubos na nakaasa sa dinurog na yelo ng planta ng yelo. Para ibaba ang temperatura at mapanatiling sariwa. Sa hangganan ng bayan ng Longwan at lungsod ng yun. Planta ng yelo ng Hongda lang. Ang kayang magbigay ng ganoong kalaking dami ng industriya na durog na yelo. Papatigilin ko ang supply niya ng yelo. Boss Liu. Ang order ng paghahatid sa kalapit na lalawigan sa pagkakataong ito. Napakalaki ng kita. Sapat para kay Polang. Para muling iangat ang kagamitan sa malalim na dagat. Itinatabi ko sa puso ko ang kabutihang ito. Ang negosyante, halaga ang tubo. Pero mas pinahahalagahan ko ang tao. Kung may kakayahan akong makahuli ng dekalidad na produkto mula sa Longwanghen, kaya ko ring ibenta ang mga paninda mo sa pinakamataas na antas na merkado sa buong bansa. Pero, ang 500 gin na sariwang buhay na transport, napakalayo ng biyahe. Sigurado kang wala itong problema. Pamilya Chen na mag-ama. Ngayon ay ubos na ang lakas nila. Siguradong babantayan nila ang order na ito at gagawa ng gulo. Ang buhay ng malayo ang transport ay yelo. Siguradong bibili sila sa planta ng yelo ng Hongda. Pero wala silang kaalam-alam na ang mundong ito ay nasa gitna ng matinding pagbabago sa teknolohiya. Boss Liu, huwag kayong mag-alala. Sa pagkakataong ito, ipapakita ko sa pamilya Chen na mag-ama. Kung ano ang tunay na dagok na hindi patas. Feng, parang may mali ah. Malapit nang mag-alas 7 ng gabi. Nakasundo na tayo. Yung 2 truck ng yelo ng planta ng yelo ng Hongda. Bakit wala pa? Kapag walang yelo para ibaba ang temperatura. Itong mga king crab sa kahong may bula. Hindi abot ng 3 oras. Lahat yan mamamatay. Uncle Hai, huwag kang magmadali. Nga. Kung darating, darating talaga. Kung hindi dapat dumating, kahit ngayon hindi rin darating. Hahaha. Feng. Naghihintay ka ng yelo. Nakakahiya naman. Ang makina ng pagpapalamig ng planta ng yelo ng Hongda. Biglang nasira ngayong hapon. Wala ni isang bloke ng yelong magagawa. Itong 500 gin mong piling king crab. Ngayong gabi,
Magiging bunto na lang ng bulok na isda at hipon. Hahaha. Hindi talaga matalo si Boss Chen. Malubha ang naging sira ng makina. Wala talagang yelo sa planta ngayon. Ibabalik ko sa inyo ang deposito na ito. Lumayas ka. Kaninang umaga nang tumawag ako. Sabi mo pa na puno ang bodega ng yelo. Malinaw na nagsabwatan na kayo ng pamilyang Chen. Para putulin ang kabuhayan namin. Walang yelo, itong 5 milyong penalty. Kaya ba ninyong bayaran? Ay naku, 5 milyon. Napakalaking halaga niyan. Ah, Feng. Dahil sa samahan natin bilang magkamag-anak. Ituturo ko sa iyo ang tamang landas. Isang lamo na sa akin ngayon ang polang. Tapos ibigay mo sa akin ang logbook sa dagat na iyon. Baka sakaling mapagpakitaan pa kita ng awa. At padalhan ka ng ilang truck ng yelo mula sa ibang lungsod. Ano sa tingin mo? Chen Yao. Ang galaw mo, ganyan pa rin kaprimtibo. Akala mo kapag naputol mo ang bloke ng yelo. Kaya mo nang sakalin ako. Wala kang alam sa totoong lakas. Kuya Yao, bakit ba hindi mo ako matalo-talo? Dahil sa mga mata mo. Lagi ka lang nakatingin sa nasa harap. Itong maliit na bayan ng Longwan. Akala mo sa pagdadala ng buhay na lamang dagat. Yelo lang talaga ang aasahan. Ano nang ibig mong sabihin? Tigilan mo ang pagpapakamisteryoso mo riyan. Ginoong Chen. Huling bahagi na ng dekada 90. Nag-iba na ng husto ang mundo sa labas. Ito ang ipinagkatiwala ko sa inyo. Mula sa abroad, malaki ang inilabas na puhunan para rito. Truck na may sistema ng tuloy-tuloy na sirkulasyon ng tubig. Itong lalagyan ng truck, parang isang gumagalaw na kapaligiran sa kailaliman ng dagat. Hanggat tuloy ang supply ng kuryente. Kahit ipadala pa sa karatig probinsya. Kahit sa abroad pa. Kayang mabuhay at kumilos ang mga king crab na ito. Kami. Hindi namin kailangan ang yelo mo. Hindi pwede to. Magpadala ng ilang alimango. Paano niyo nagawang maglabas ng napakalaking puhunan? Puhunan kung ikukumpara sa 5 milyong tubo. Maliit lang yan. Kuya Yao, talo ka dahil. Masyadong makitid ang pagtingin mo. Boss Son, kinuha mo ang pera ni Chen Yao para pigilan ang yelo ko. Ayos ang kalkulasyon mo. Pero nakalimutan mo na ang planta mo ng yelo, 6 na buwan na ang nakalipas. Dahil luma na ang mga makina. Tambak na ang utang. Kaya isinubasta na ng bangko. Ginoong Chen, ikaw ang bumili ng planta. Tama, kahapon ng hapon. Gumamit na ako ng personal na account para bayaran ang lahat ng utang sa planta mo. At natapos ang buong pagbili. Mula ngayon, ang planta ng yelo ng Hongda na may apelyidong Chen. Boss Son, natanggal ka na. Kuya Yao, ako naman ang magsasalita. Ipinapahayag ko na simula ngayon, ang planta ng yelo ng Hongda ititigil ang supply sa Dafa at lahat ng cold storage na may kaugnayan kay Chen Defa. Kahit isang tipak lang ng basag na yelo. Chen Yao, isama mo na ang bangkaroteng cold storage mo. At sabay kayong maghintay ng kamatayan. Kargahan na, ipadala ang kargamento. CJ, mga sasakyan, pakinggan. Nakaayos na ang kargamento. Normal ang takbo ng sistema ng sirkulasyon ng tubig. Isara ang pinto, iselyo ng tingga. Boss Jin, umarte ka naman ng mas kapani-paniwala. Ang order na ito na sobrang taas ng presyo. Kailangan mapapirma sina Liu Yan at Chen Feng. Basta makapirma sila. Kailangan nilang sa loob ng takdang panahon. Pumunta sa Hefeng Yan para manghuli ng alimangong asul ang kabibe. Malaki ang nilabas kong pera para makuha ito. Ang loob ang napakalihim na ulat sa panahon. Bukas ng gabi, babagsak ang matinding unos sa kahabaan ng Hefeng Yan. Isang napakalakas na daluyong na bihira lang mangyari tuwing isang siglo. Noon pa man. Isang hukay ng kamatayan na punong-puno ng mga bahura. Kapag naglakas loob siyang pumasok, ang wasak niyang bangkang bakal. Siguradong dudurugin ito ng puyo sa ilalim ng dagat. Pagdating niyan, mamamatay ang mga tao at tataob ang barko. Hindi makapaglabas ng paninda ang Zui Baxian. Kailangang magbayad. 10 milyong danyo sa paglabag sa kontrata. Sabay-sabay na lang silang malulugi at hihintayin ang kamatayan. Boss Liu, ako ang tunay na boss sa likod nito. Bukas makalawa, nasa cruise ship tayo sa open sea. Maghanda ng ingranding handaan sa kaarawan. Nakasaad na 50 ang kailangan. Mahigit 6 na gin na king crab na asul ang kabibe at sobrang lamig.
Buong halaga, 2 milyon. Pwede muna akong magbayad ng kalahating deposito. Pero kung kinabukasan ng madaling araw, hindi nyo maihahatid ang buhay at gumagalaw na paninda. Kailangan nyong bayaran ang 10 milyong danyo sa paglabag sa kontrata. Tatanggapin nyo ba? Chen Feng, may amoy kakaiba ang order na ito. Sobrang sikip ng 3 araw. At sa panahong ito, ang napakalamig na asul na kabibeng alimango. Sa pinakamapanganib na bahura ng Hefengyan lang ito matatagpuan. Sobrang pabago-bago ng panahon doon. Sobrang delikado. Hindi natin kailangang isugal to. Pustahang may 10 milyong danyo sa paglabag sa kontrata. Parang biyayang bumagsak mula sa langit. At lihim na taktika na pampatay. Bukod sa mag-amang Chen Defa na wala ng lusot. Sino pa? Gusto nilang gamitin ang bagyo para pumatay nang hindi sila ang malalagot. Sayang, hindi niyo talaga alam kung anong baraha ang hawak ko. Kinuha na namin ang deal na to. Jin, ihanda mo ang huling bayad mo. Bukas makalawa ng maaga, inspeksyon agad ng paninda. Feng, naglabas lang ng red alert ang weather station. Malakas na storm surge mamayang gabi. At ang pupuntahan natin ay ang Hefengyan na lagusang patayan. Lugar talaga iyon na walang labasan, isang lupang patay. Kung lalayag tayo ngayon, parang ihahatid natin ang buhay natin kay Dragon King. Tito Hai, sa tingin ng iba, tiyak na patay kami. Baka iyon ang daan natin palabas. Sa notebook ng tatay ko, nakatago ang tunay na lihim ng Hefengyan. Ang bagyong ito, hindi lang kukuha ng buhay natin. Ililibing din ito ng tuluyan ang pamilyang Chen. Feng, sobrang laki ng alon. Bulag na ang radar. Hindi natin alam kung nasaan ang mga bahura. Tataob na tayo. Kapit ng mahigpit. Huwag mong tingnan ang radar, sundan mo lang ang puyo at diretso sa kamatayan. Nasa likod lang ang daan ng kaligtasan. Later Liu. Ito ang mga labi ng barkong itim ang baluti ni Chen Feng. Lugar. Noong nakaraang gabi, mahigit 15 metro ang taas ng mga alon sa Hefengyan. Nabuo sa ilalim ng dagat ang nakakatakot na paghigop na agos. Hindi makadaan ang rescue boat ko. Nasa labas kami ng palibot. Sa bahurang baybayin na ilang dosenang milya ang layo, na nakapulot ng pirasong ito ng pagkawasak. Ang bangka ng batang iyon. Ang signal ng radar kagabi 2:00 ng madaling araw ay tuluyan ng naglaho sa gitna ng bagyo. Sa ganung lagay ng dagat, huwag mong sabihin siya iyon. Ang binagong bakal na barkong ilang dosenang tonelada ang biga. Kahit warship pa ang pumasok, mahahati iyon sa dalawa. Naipaselyo ko na sa opisina ang opisyal na dokumento. Napagpasyahang ang polang ay nahatak ng ilalim dagat na agos at nagkadurog-durog sa paglubog. Ganap na nagkadurog-durog sa paglubog. Itigil ang lahat ng rescue operation. Hahaha, mabuti. Tay, tinutulungan din ako ng langit. Ang matagal kong tinik sa dibdib na si Chen Feng, sa wakas kinuha na ni Dragon King. Tingnan natin kung paano pa siya babawi sa pagkakataong ito. Patay na siya. Tapos na siya. Hindi maihatid ng Zuibax yan sa lungsod ng yun ang mga paninda. Yung kasunduan sa pustahan na 10 milyon. Agad epektibo. Si Liu Yan na lang ang napilitang mabangkarote at magsara. Patay na si Chen Feng. Yung lumang bahay ng pamilya Chen. Dapat bawiin din natin yan. Ako na ang magdadala ng mga tao para bawiin ang bahay. CJ, magdala ka ng ilang lalaking mabilis kumilos. Tandaan, huwag kang may papatay. Pilitin ninyo ang nanay ni Chen Feng. Nakusa niyang ibalik ang titulo ng lumang bahay na iyon. Sa akin. Tia, nakikiramay po ako. Si Feng, sobrang tigas ng ulo. Kailangan pang pumunta sa Hefengyan sa lugar na kasing halimaw ng libingan. Ngayon, pati bangka at mga tao wala na. Naisara na ng Coast Guard ang kaso. Ano ba ang sinasabi mo, kayo ang may gawa niyan? Kayo ang pumutol sa kabuhayan niya. Kaya napilitan siyang sumuong sa panganib. Tia, pwedeng basta kumain. Pero ang salita, hindi pwedeng basta-basta. Hindi lang si Feng ang nagpakasira sa sarili. Dinamay pa niya ang pamilya Chen sa hirap. Palihim niyang ginamit ang titulo ng lumang bahay na ito. Bilang kolateral at umutang ng 100,000 yuan. Para pambili sa sirang bakal na bangka na iyon. Patay na siya ngayon. Itong bulok na utang. Kaya ang kumpanya, sa pamilya ninyo lang pwedeng maningil. Kayo, nag-set up kayo ng bitad. Pinatay ninyo ang anak ko. Ngayon, gagawa pa kayo ng peking utang na papel. Para agawin ang bahay na ito. Wala talaga kayong konsensya. Tia, nakasulat iyan ng malinaw sa papel. Legal na paniningil ang tawag dyan. Hindi ako narito para makipagaway sa inyo ngayon.
Ano? Ngayon, ibibigay ninyo ang titulo ng bahay. At saka ang naiwan ni Afeng na logbook sa paglalayag. Ibigay ninyo sa akin bilang pambayad sa tubo. Ano? Bukas, ipapasil ko sa korte ang bahay. Pagdating ng oras na iyon, talagang sa lansangan ka napupulutin. Feng, nandito si nanay para samahan ka. Diyos ko, bakit hindi ka dumilat? Kunin mo na ang mga walang utang na loob na ito. Ikaw, hindi ka patay. Malinaw na naglabas ng anunsyo ang Coast Guard. Lumusong na ang polang. Nay, pasensya na. Huli nang nakauwi ang anak ninyo. Pasensya kung nagulat kayo. Feng, hindi ka pala namatay. Aking mabuting anak. Talaga palang hindi ka patay. Salamat sa langit. Chen Defa, Chen Yao. Akala ninyo na pwede ninyong bilhin ang ilang tao gamit ang peking ebidensya. At maloloko ninyo ang lahat para makalusot sa dagat. Hindi ninyo maisip na sa likod ng lihim na galaw sa Hefeng yan, nakatago ang isang likas na kanlungang kuweba. Hindi lang ako nakaiwas sa bagyo. Nakahanap pa ako ng kayamanang hindi ninyo kailanman mangangarap. Chen Feng, kahit makabalik ka pa ng buhay, ano ngayon? Bayaran ang utang. Iyon ang batas ng langit at lupa. Para makabili ng bangka, isinangla ang bahay na ito. Umutang sa amin ng 100,000 yuan. Ito ang resibo ng utang, may petsa. Nandoon din ang pulang thumbprint mo. Kahit dumating pa ang hari ngayon. Bahay na ito ay amin din. Chen Yao, bago ka magpalsipika, pakiusapan mo munang puntahan ang Housing Bureau at silipin ang mga record. Matagal na, 3 taon na ang nakalipas. Noong kakalibing pa lang ng tatay ko, ang karapatan sa pagmamay-ari ng lumang bahay na ito ay matagal nang lubos na nailipat sa pangalan ng nanay ko. Ako si Chen Feng. Wala akong kahit anong karapatang magpasya tungkol sa bahay na ito. Gumamit ka ng isang utang na may pirma at thumbmark ko para kunin ang bahay ng nanay ko. Hindi mo ba naiisip na ang paraan mo ay sobrang tanga? Chen Yao, gumawa ka ng peking utang. At balak mong angkinin ang ari-arian ng iba. Iyan ay tunay na mabigat na krimen. Huwag gumalaw. Mga kasama, sinisiraan niya ako. Kahit may problema ang utang na papel, usapin lang iyon sa kontrata. Pero si Chen Feng, tumanggap siya ng order na pusta na 10 milyon mula sa amin. Ngayon wasak na ang barko. Hindi niya maibibigay ang kargamento. Niloko niya ang boss namin at itinakbo ang 2 milyong deposito. Dakpin siya. Ikulong ninyo siya. Chen Yao, hanggang ngayon hindi ka pa ba nagigising? Yung sinasabi ninyong Hong Kong na boss, nahukay ko na ang buong pagkatao niya. Ang legal na tao ng kumpanyang iyon sa Hong Kong ay ang kabit ng tatay mo sa lungsod ng yun. Nakapatid niya sa dugo. Yung 2 milyong deposito. Galing lang iyon sa pribadong account ng tatay mo. Ilipat-lipat lang mula sa isang bulsa papunta sa isa pa. Gumawa kayo ng peking napakalaking kasunduan sa pusta. Ginamit pa ninyo ang matinding masamang panahon para sadyang akitin si Chen Feng papunta sa hukay ng kamatayan. Iyan ay lubhang maruming panloloko sa kontrata. At tangkang pagpatay. Chen Yao, sangkot ka sa pamimiki ng dokumento, pananakot, pangingikil at malaking pandarayang pangnegosyo. Ngayon ay arestuhin ka namin ayon sa batas. At 10 minuto ang nakalipas. Ang villa at cold storage ng pamilya Chen ninyo ay tuluyan ng sinelyuhan. Ang tatay mo na si Chen Defa ay naaresto na mismo sa lugar. Yao bro, sabi ko na sa iyo noon pa. Ang dugot pawis ninyong pera. Ipapaluwa ko sa inyo, pati tubo. Magbagong buhay kayo riyan ng maayos. Ang dagat sa labas, hindi na ninyo makikita sa buong buhay ninyo. Tapos na ang lahat. Pero, dahil kayo ang naglatag ng patibong, yung 50 sobrang lamig na blue shell king crab. Totoo ba talagang nahuli mo? Tito Hai, buksan ang kahon. Hayaan si Boss Liu na suriin ang paninda, komposisyon at pangalan ng produkto. Weifen. Sige, alis, alis, alis. Ang aming Chen Fishery ay pinakamalaki sa buong probinsya. Grupo ng malayong pangingisda. Mahigpit ang hearing namin. Hindi tumatanggap ng may record. Huwag kang manggulo rito. Pakiusap po, Direktor. Kakalabas lang naming mag-ama. Walang-wala kami. Talagang wala kaming mahanap na trabaho. Hindi kami takot sa dumi o pagod. Basta makakakain lang kami. At may pinakakonting pantusto sa araw-araw, sapat na. Pabayaan na ninyo silang manatili. Magandang araw po, Chairman Chen. Magandang araw po, Boss Liu. Pagfilet ng isda sa linya ng produksyon. Bayaran ayon sa piraso. Kung kaya mo, kumuha ka ng guwantes. Kung hindi mo kaya, umalis ka.